Hello guys, andito na naman ako, wala lang. Update number 3. Ewan ko kung pangatlo ba. Anyway, ayun nga, ang dami ko ng stock na naman ng waybills. Ayan. And ito yung may mga order ng tuta, naka-pending lang. Inaantay ko kasi yung delivery. Siguro kasi marami sila ngayon. Or dahil sa weather, alam niyo na madalas na tag-ulan. Anyway, ito yung mga order ng gluta, si Michelle, Isabelita, Milagros, Kathy. Si Sis Kathy, ito yung nag-order na sa akin last time, and then umorder ulit siya ng gluta and isang oatmeal. Tinay niya lang to. Oatmeal soap. Hindi ko pa na-post ng oatmeal kasi konti pa lang yung stock, pero malay nyo soon, pag maraming umorder, magkaroon ako ng madaming stock. And then si Marites and si Bernadette. Malapit ko lang sabihin yung surname. Anyway, yun nga, ito yung oatmeal. Babasahin ko muna. Oatmeal soap. A good cleansing soap with natural oatmeal kernels that also serve as body scrub. It helps exfoliate dead skin cells without drying the skin, leaving it smooth and fair. Maganda siya kasi nga hindi mo na kailangan mag-body scrub. Kung medyo maputi ka na or gusto mo lang ng smooth na skin, ganon, okay ito. Ayan siya. 60 pesos lang siya. 60 lang. And maganda siya kasi pag in-apply mo, amoy oatmeal siya. Siyempre, oatmeal soap. And para siyang pag in-scrub mo siya sa skin mo, para siyang may scrub. As in, literal na pang body scrub talaga siya. And syempre, nakalagay dito is smooth and fair. Syempre, pag tinanggal mo yung dead skin mo, nakakaputi ng konti, pero hindi siya, huwag nyo expect na katulad siya na may super extreme na whitening na formula. So, ayun, and sabi niya lang sa akin pag gusto niya mag-order kasi kukuha ko sa mother-in-law ko. And yun nga, naalala ko si Sis Bernadette kasi kausap ko siya last time. And naalala ko na naman yung girl na nag-pirate ng mga customer ko siguro 3 years ago or what, na may nagsumbong kasi sa akin na mga sukay or what, na gano'n nga namin, mini-message daw niya isa-isa na sabi daw na mas mura daw yung soap niya, ganito, ganyan. So sa akin, okay lang naman ako magagawa kasi nagawa niya na yun, diba? Ginawa ko na lang, week before ko nalaman yun, kinontak ko kaagad yung contact namin sa factory na sabi ko na kahit medyo mataas yung soap ko, tataasan ko ng konti dun sa ino-offer. Hindi ko alam kung magkano ino-offer niya kahit na medyo magtaas ako ng 3,400 nga, okay lang kasi alam ko sarili ko na okay yung product ko and may special formula talaga siya na whitening kasi pinadagdagan ko dahil syempre mas okay, syempre mas gusto ko na mas maganda yung effect. And yun nga, kung gusto niya talaga ng magandang effect na soap, medyo pricey nga lang siya. Pero okay lang kasi at least alam ko sarili ko na okay talaga siya. So yun yung pinabago ko yung formula ng soap. Medyo nagtaas nga siya. And then, syempre, yung iba naniwala naman din sa girl na isa na same daw kami ng formula, etc. Kasi same packaging. So, ayun, and hindi ko na i-mention yung name niya or what. Para wala lang, huwag na, hindi na kailangan. And yun nga, ang nangyari nun, kinaibigan niya ako. Tagal-tagal niya ako kinaibigan. Ang dami niya pang feedback sa favorite niya pa ng papaya soap. Ang dami niya pang feedback sa akin. And yun nga, talagang textmate kami. Maya't maya, tanong-tanong siya. Ako naman, sagot akong sagot. Di ko nagmalay ko ba, diba, na ganun pala. After ilang buwan, nagulat ako, bigla siyang nawala. Nanahimik siya. Yun pala, may iba na siyang business. Yung ibang business, ito nga, nag-business na rin pala siya. And hanggang sinabi niya sa akin ng mga suki ko na may nag-o-offer daw sa kanila. So, sa akin, okay lang naman. And para lang sa akin, may mga tao talagang gano'n na kaya ng consumption nila. No? Na samantalang ako, nag-start ako sa business ko, wala pa akong kakilala or what. Ginagawa ko, kada may umu-order sa akin, tita ko na tiga ibang lugar, ganito, yung pinapost ko sa Facebook ko. Talagang dami kong pinaghirapan yan. Everyday nag-Facebook ako, add ako ng mga
ako ng sarili ko. Hindi ako yung alam ko naman maraming kakompetensya tayo sa soaps, diba? Alam ko naman yan. And syempre, sa formula and effect lang naman nagkakatalo yan. And nawawala ako. And syempre, alam din ni God yung mga pinaghirapan ko, yung process na bago ko ma-attain kung anong meron ako ngayon. And kung paano ako nagkaroon ng mga suki or what. So, yun nga. And talagang, as in, kakapagod din dahil syempre kailangan mo mag-update. Ang mali ko nga kasi yung mga feedbacks ko dati, hindi ko nilalagyan ng mark na shopbo ko. Kaya yung iba nagagamit talaga. Ewan ko, marami sila actually. Siguro may 3 ako nahuli na gumagamit ng feedback ko. Yung kahit hindi na kumukuha sa akin ng product, ginagamit pa rin yung feedback ko. Pero alam ko naman, si God na lang bahala sa mga taong yun. Basta alam ko, naghirap ako dyan. And sariling sikap ko. Kasi kahit alam ko kasi may kakompetensya ako sa soap, hindi ako yung kailangan kong i-message yung mga suki nila, customer nila para mapansin ako. Parang, hello, do something about it na gumawa ka naman ng sarili mo, di ba? Ng pang sarili mo, parang hindi mo parang respect na lang din sa mga ibang sellers. Hindi mo kailangan i-pirate yung mga customer nila kasi hindi rin ganun kadali talaga. And syempre, mas tumatagal ka sa business kapag may konsensya ka and may respeto ka. Yan talaga yun ang secret kung bakit kung nasa bukal sa puso mo yung respect dun tatagal ka. So, kaya proud ako sa sarili ko na 5 years na ako sa business ko and naman problema. Yun nga lang, pero part talaga yan ng life. May mga taong gustong hilahin ka pababa, siraan ka, diba? May mga ganyan katulad yan, yung ginawa sa akin ng girl na yan. Pero okay lang, move on na. Pero at least, diba? And kaya naman din nabanggit ni Bernadette yung about, kaya rin namin napag-usapan ni Bernadette about doon kasi nga na-try na daw niya yung capsule, na-try na daw yung etc. Kaya sabi ko, kasi same soap ko daw, kaya sabi ko, si ano ba yan? Sabi niya, oo, si ano, gagawin niyan. So yun, huli ko na. Alam ko talaga na siya yun. Pero okay lang, and ganun talaga yung life, so move on na lang and just do your thing. Diba? And mag-pray ka lang lagi na yun na. Pero yung mga haters, yung mga ganyan, part talaga naputol kasi may nag-Viber na naman. Hindi ko kasi matanggal yung wifi ko. Ay, yung data ko kasi nga nag-upload ako ng video. Anyway, yun na. Kahit naman sa, diba, sa Bible stories, mga Bible stories, ganyan. Mga unang panahon pa, talagang part na yun ng life. May mga haters, may mga huda, at mga ganon, diba? So, yun. Kaya pag may mga ganyan, move on lang. Just move on, diba? And alam naman ni God lahat ng pinagdadaanan mo. And talagang nasulat na yan. Tsaka may aral na rin na huwag talaga magtitiwala agad-agad, diba? So, yun. Basta, nga pala, and, kaya pala ako ang talagang price talaga ng soap ko is 3,400. Kaya lang ako nagbaba ngayon kasi hindi pa gawa yung sticker ko. And pa-promo na rin para sa inyo since pinomote naman ni Ate Ann yung papaya ko. Promo na din yon. But starting on August 1st onwards, back to 3,400 kasi dun na rin babalik yung stickers ko. I mean, dun mapiprint out lahat ng stickers na pinaprint ko. So, yun. Kaya, kung ako sa inyo, ngayong July, sulitin nyo na bago ako magtaas. Kasi yun talaga yung price. Nakita nyo naman sa mga posts sa IG ko, diba? So, yun. Ang haba na naman ang video ko. Basta guys, kung may tanong kayo or what, text nyo lang ako. Andun na may number ko sa Instagram ko or comment lang kayo. Yan. So, yan. Nagpapasalamat din ako sa mga clients ko before na nasa ibang bansa. Yung iba, yung mami nila pinapakuha nila o kaya yung tita, ganito, ganyan. And yung mga kahit na mahal yung shipping fee, nagbabayad talaga sila para maka-order ng soap. So, thank you so much. Alam mo naman kung sino kayo kasi talaga ako pala tandaan sa names. Kaya pagpasensyahan nyo na. So, yun.
Bye guys! God bless! Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Bye!